guys, magandang gabi and once again, welcome back to my channel. My name is Anthony and ngayong gabi po ang pag-uusapan natin is ano ba yung mga pros and cons ng pagtira sa United Kingdom. Bilang isang Pilipino, ano ba yung mga pwede mong asahan na magagandang mga bagay na magbibigay sa iyo ng reason para manirahan sa United Kingdom. At ano rin ba yung mga cons, mga disadvantages, mga bagay na maaaring hindi ka aya-aya sa pagtira sa United Kingdom. So welcome back po sa channel and ngayon pong gabi, like I said, ang pag-uusapan natin ay mga pros and cons. So let's start with the pros. No? With the pros, I've got loads of pros here. So first thing is free hospitalization. No, we have pre-hospitalization. In United Kingdom, libre po ang pa-hospital. No? Libre ang pa-hospital. Kahit na ikay nilalagnat, nagpunta ka sa doktor, walang bayad ang konsultasyon. Pumunta ka sa ospital, meron ka ng medyo malalang sakit, wala ding bayad ang pagpunta sa ospital. Pag nagkaroon ka ng treatment, unfortunately, some people would experience cancer treatment and things like this, wala pong bayad yan. So, whether malaki o malala ang sakit mo or simple lang ang sakit mo, pag pumunta ka sa ospital, dito, libre yan. Pati panganganak, libre. Cesarean pa. So, yun po, walang bayad. Pero, at the same time, pag sinabing walang bayad, the people are paying for it. No, ang tao ang nagbabayad through their taxes. No, we pay using our national insurance, no? So we pay the contributions towards national insurance and that pays for our hospitalization, no? Yun po ang una. Pangalawa is free education, no? Free education. So kung may mga anak kayo, may mga may bata pa yung pamilya nyo, medyo maliit pa yung mga anak nyo, ang pag-aaral po sa UK is libre, no? Like sa Philippines, may mga public school. We have public school here and we have private school. Private or public, basically, parehas ang trato. Ang mga bata ay may karapatang mag-aral. At dahil may karapatang mag-aral, dapat mag-aral sila ng libre. So yun po dito sa UK. Libre ang pag-aaral ng mga bata. Ngayon, maliit lang ang sizes ng mga classes dito. Hindi katulad sa Pilipinas na isang classroom is you're talking about 50 to 60 students. Sa UK, you're talking about at least 20 to 30, no, ang isang class. Maliliit lang sila. So, may focus yung mga teachers. Tapos ang mga teachers, meron silang assistant teachers para tulungan sila sa loob ng classroom. So, yun po ang pangalawa. Pangatlo is roads, no? Roads in here are so much better than the Philippines, no? Napakaganda ng mga kalsada dito kung inyong titingnan. Some of them are seen na better days, but they easily repaired and replaced, no? Magaganda yung mga kalsada, very smooth, hindi sa atin bako-bako palagi. Tapos maganda din ang dito, ang disiplina sa kalsada, no? Hindi katulad sa atin, bara-bara na lang kung sino ang gustong mauna, sino ang malakas bumusina, at sino ang kakilala ni Governor. Dito, hindi po ganon. No? Maganda yung kalsada, masarap mag-drive. Sunod is, kung may asawa ka na, may anak ka na, manganganak ang asawa mo, may 12 months maternity leave dito. 12 months maternity leave. May paternity leave ka. Meron din na 2 weeks yata ngayon or 3 months na yata na paternity leave yung mga lalaki na gustong mag-leave dahil nanganak ang kanilang mga asawa. 12 months sa Pilipinas, 30 days, balik ka na! Kasi wala nang bayad yung susunod. Dito, meron. Sunod is, the cars in here are affordable. Sa aking opinion, in my opinion, the cars in here are so affordable. No? Kasi, the last time na nasa Pilipinas ako, very hard, no? To afford a car. Nung dumating ako dito, within a month or over a month siguro,
in the process of 2 months, meron na akong sasakyan. Kasi cars here are necessity, I think, anyway. So, kapag ka ikaw ay may anak, may pamilya, nagtatrabaho, kailangan mo ng sasakyan. So, it's very affordable here. The next one is, so the next one is salary. No, salary. Yung sweldo ng mga tao dito is 7 pounds 7.50 an hour. So, kung 7 pound 50 an hour times pagpalagay mo 70 pesos ang exchange rate, you're talking about 525 pesos in an hour times I don't know how much hours they do a day. So say you do 10 hours a day and you will have 5,250 pesos. Sa Pilipinas, yung isang araw mo, isang oras lang dito. But saying that, gagastusin mo rin siya dito. So, mamaya pag-usapan natin yan. Pero, at least mataas ang sahod dito kumpara sa Pilipinas. So, now this, we have great public transport here. No? So, every hour, every 15 minutes, every 30 minutes, every hour, merong public transport. No? Ang bus dito, bumabiyahe kahit walang pasahero. Kasi meron silang certain time na mag-stop sila sa bus stop para pumick up ng pasahero at maghatid ng pasahero. Kahit wala silang ihahatid, kahit may ihahatid, bumabiyahe sila. So, you don't need to worry about that. So, public transport is great. The next one is people are friendly and polite. Polite. So, bakit po sinabi natin friendly and polite? No, friendly and polite. No, bakit? Ang lahat ng tao dito, or majority of the English people, will say sorry every time you talk to them, no? Kahit na anong simpleng nangyari, o simpleng nabangga ka, simpleng may nagawang maliit na bagay na parang big deal sa kanila, so they'll say sorry immediately. Now, very friendly sila. Kita mo sa kalsada, batiin ka nila, kawayan ka nila, kapitbahay mo, kawayan ka nila, batiin ka nila, kasi they are so nice and friendly. No? I have these neighbors that are really good to us, friendly and polite. Isa pa sa maganda sa UK is multicultural. No? Halos lahat ng parte ng United Kingdom, makikita mo na maraming mga iba-ibang lahi. So, may Pilipino dyan, may Chinese dyan, may Pakistani dyan, may Indian, may Eastern European, may Italiano, may Spanish, may Portuguese, kung ano-ano pa, no? May English, no? May mga lugar sa United Kingdom na very little ang population ng mga puti kaysa sa mga colored, sa mga Asian, mga Pakistani and Indians, no? May mga lugar na ganyan. Pero, yun nga, they live in harmony. There's some clash, political clash, but you can get that anywhere in the society, anywhere in the world, no? Pero that is the good thing that's happening here. United Kingdom is so multicultural, no? Di mo pwedeng sabihin na mag-isa ka lang dito na siguro may mga racial discrimination pa rin, may mga racial attacks pa rin, pero hindi lang mga puti ang gumagawa niyan, no? Pati yung mga Asians na rin, yung mga ibang mga lahi na rin, mga kung ano-ano mga lahi. Pero that's political, no? Political. We don't wanna go there. Isa sa mga good thing din bilang isang Pilipino na nakatira sa United Kingdom is snow. No, we have snow in United Kingdom. Siguro sa ibang yung parte ng Europe din meron din, no. Pero sa mga Pilipino na hindi pa nakakita ng snow, that is a good thing. That is a good thing. Snow. Malamig pero masaya, no.
Sa pinakamaganda at pinakagusto ko sa United Kingdom is super fast Wi-Fi, no. Ang broadband dito is super fast, no. Fiber optic they call it, no. Mabilis, no. Mabilis mag-download, mabilis mag-upload. Ang sarap makipag-usap sa Pilipinas pagka ikaw ay nag-Facebook Messenger, nagbi-video calling. Sa Pilipinas, sobrang slow na, sobrang mahal pa. So, that is a good thing in United Kingdom. Isa pa sa pinakagusto ko sa UK while I'm living here is the weather is very, I would say, wala tayong ganito sa Pilipinas. 4-season weather, no? Wala tayo sa Pilipinas niyan. We only have 2 seasons in the Philippines, no? Tag-init at tag-ulan, no? Tag-bagyo at tag-tuyot, no? So, dalawa lang yon sa Pilipinas. Dito meron. Meron ditong winter, may summer, minsan winter din yung summer, merong autumn, and merong spring, no? So, apat yung weather dito. Pero yun nga, minsan-minsan nagmi-mix-mix yung mga yan. Pero we don't have very strong typhoons here. Bumabaha pa minsan-minsan pero hindi kasing tindi ng baha sa Pilipinas, no. Ang summer dito is like summer sa Baguio. Summer sa atin pero nasa Baguio ka, no. Parang ganoon, malamig pero sakto lang, no. Mainit pero sakto din lang, hindi sobrang init, hindi sobrang lamig. So yun. The next thing is, I think that this is the last one. Yung pagkain dito affordable, no. Masarap yung pagkain. Tapos mura. Punta ka supermarket, bili ka pagkain, luto ka, mura. Pero pag pumunta ka, nag-dine out ka, medyo mahal, no. Pero bibihira mga Pilipinong nagda-dine out. O at least yung mga kilala ko bibihirang mag-dine out. Pero yun nga, they are really affordable, no. Kahit ano pwede mong kainin dito. Mga kababayan, ang mga pros ng pagtira sa United Kingdom, no. Kung kayo po'y gustong mag-migrate sa United Kingdom, yon ang mga posible nyong maranasan, no. So let's go to the cons. Ano yung mga hindi kaaya-aya, yung mga bagay na less attractive sa pagtira sa United Kingdom. So let's start with cost of living. So last time kung napanood niyo yung last video ko, yung cost of living dito is isa sa mga topic na pinag-usapan natin. So sa United Kingdom, isa sa mga cons na pwedeng nyong i-consider is cost of living. No, medyo mahal ang cost of living. So we'll talk about them a little bit more. Sa mga cons sa cost of living is house rents are a bit higher, no. Kahit sa London ka tumira, kahit sa dito sa amin sa Hartlepool, no, o sa northeast of England, medyo mahal ang pagrenta ng bahay. So yung mga taong ginagawa after so many years, 2 years, 3 years na nandito sa United Kingdom, they buy their own houses. Kasi mas murang bumili mas mura yung monthly amortization mo kesa sa nagre-renta ka ng bahay. You're talking about at least 300 to 650 pounds sa lugar namin, no. You're talking about 800 to about 1,200 in rent sa London, no, or in the outskirts of London. The next thing is, isa sa mga siguro mga hindi magandang bagay sa United Kingdom is cold, no. It's cold, no. Malamig dito. So kita mo naka-jacket ako, tapos meron pa akong isa pang jacket sa loob, tapos naka-long sleeve pa ako sa yung una kong damit. So 3 layers of clothes meron ako ngayon, no, kasi malamig sa labas, winter. So kapag may rayuma ka, pag medyo takot ka sa lamig, this might not be for you. So the next thing is, ang mga bahay dito is medyo maliliit. Houses are small, no. Houses are small. Medyo maliliit, pero meron ding malalaki. Siyempre, yung mga gustong pagawa, bumili ng malaking bahay. Pag malaking bahay, mas mahal. Pero pag mas maliit na bahay, medyo mura. Depende sa kaya mong i-afford, no.
Another thing is car insurance. Sabi ko kanina, medyo mura ang sasakyan, mahal ang insurance. Pag bago ka lang nagda-drive at bago kang nag-insure dito, your insurance is gonna be sky high, no? Ang mahal. You're talking about 1,200 to 2,500 kung bata ka at mag-insured ka pa lang, no? So, yung iba, hindi kayang maka-afford mag-drive, it's because they can't afford to pay the insurance. They can buy the car kasi affordable yon, pero hindi kayang magbayad ng insurance kasi medyo mahal. Lalo na yung mga anak ng mga Pinoy na bagong pasa pa lang magmaneho. So, the next one is, the next con in United Kingdom, medyo hindi kaya-ayang tingnan, is dining out is a bit expensive, no? Kaya yung mga Pilipino, bumibili sa Chinese, nagluluto, kumakain sa bahay, at nagbabaon sa trabaho. Kasi, mahal ang pagkain sa labas. Mahal kumain sa labas. Pero, depende kung may time ka, may pera ka, magandang family day out. Going out and eat and dine with your family. The next thing is, I think this is cultural thing, no? Tayo mga Pilipino, mahilig din tayo magbarek, no? Mahilig tayo minom, mahilig tayong mag-disco, mahilig tayong magsayaw, mag-night out. Pero yung mga Briton, mahilig din sila. Kaya lang, medyo excessive din silang mag-inom. So, excessive drinking. Pero, hindi ko alam kung pangit o maganda yon. Pero, siguro, kung lalabas ka with the locals, no? Kailangan magtira kang panlakad. Suka na, pero di na kayang umuwi. Magtira ng pang-uwi, no? And the last one is, it might be the weather, no? Kung hindi ka sanay sa weather sa UK na malamig, nag-snow, this might not be for you. So, guys, those are all the pros and cons of living in United Kingdom in a Filipino perspective, no? Pero kung tutusin at kung ako ang tatanungin, living in United Kingdom or in the Philippines, mas maganda sa Pilipinas tumira kung may pera ka kasi pag summer, masarap ang weather. Pero kung wala kang pera sa United Kingdom, maganda yung buhay, no? Medyo maayos yung buhay. Komportable, di mayaman, pero nagsusurvive, no? So yun lang po mga kaibigan, mga kababayan, mga kakalahi, no? Mga kapwa ko Pilipino na gustong malaman kung ano ang mga pros and cons ng pagtira sa United Kingdom. Maraming salamat po and thank you for watching my videos. Those who does not subscribe yet, please subscribe, no? Yung mga nakapanood na pero gusto mag-comment, may gusto pang malaman, no? Please let me know, comment down below. Like and share my YouTube channel and I will promise you na gagawa pa tayo ng maraming video tungkol sa buhay sa United Kingdom, no? Maraming salamat po. God bless and see you again in my next video. Thank you. Bye.